Magandang araw po sa inyong lahat, mga kababayan ko sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po si June and welcome to my YouTube channel. Sa araw po na to, gusto ko pong ipamahagi sa inyo kung paano po ba gamitin ang isang digital clam ammeter. Ito po ay isa sa mga klaseng digital clam ammeter na kinumpose or binubuo po ng rotary selector knob po sa pagpili ng mga range. Ito po ang ikutin nyo. Ito po din po yung mga range nya. Meron po tayong off, dalawa. Bakit po dalawa? Kasi kung saan ka po malapit, doon ka na umikot para mag-off. So, ito din po yung unang range niya po, setting NCV or non-contact voltage. Meron din po tayong pagkuha ng capacitance ng isang kapasitor. Pagkuha ng frequency, pagkuha ng temperatura in terms of degree Celsius and degree Fahrenheit. Meron din pong pag-check ng isang resistor, pagkuha ng resistance, at pag-check po ng continuity. Meron din pong pagkuha ng amperahe. Ang settings niya po ay 600 amperes. Meron din po tayong 4 amperes and 40 amperes. Meron din po tayong setting na pag-check po kung ilan po yung voltahe ng ACV nyo or alternating current voltage at saka DCV or direct current voltage. So yan po ang mga range nya po. Meron din po tayong range button. So ito po ay magagamit nyo sa pagpili po dito. Isa po itong shifter button po sa pagpili po ng amperahe na to. It's either 4 or 40. At ito din pong button na to ay hold button po na pag pinindot nyo po yan ay mag-steady po yung hindi mawawala po yung resulta dito sa ating screen po or LCD. Ito po ang ating screen. Diyan po yung lalabas yung mga resulta. So ito naman po yung select button, no, sa pagpili po kung ano ang gusto mong gamitin sa dalawang ito. Kung gagamitin mo po yung degree Celsius or degree Fahrenheit or resistor, pag-check ng isang resistor, pagkuha ng resistance at saka pag-check po ng continuity. Yan po. Ito naman po dalawang to. Ito po ang tinatawag na negative terminal jack or common terminal jack and the positive terminal jack po. Dito po sa common na to, itong dalawang terminal jack na po to ay ginagamitan po natin ng test probe. Ito po yung mga test probe nya. Dalawang kulay po to, pula at saka itim. So dito po sa negative or common terminal jack, ang pinapasok po natin dyan ay ang black test probe po. Yan. Ito naman po sa positive terminal jack ay ginagamitan po natin ng pula na test probe. Yan po. Ayan po yung itsura at saka gamit niya po. At ito naman po last, no? Last two. Ito po yung center core. Yan po ang dalawang yan. At saka ito po yung core knob niya. So
So pag pinipress mo po yan, magagamit po natin yan. Ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin to mamaya. Gagamit po natin to sa pagkuha ng amperahe po. Okay? Mag-actual na po tayo. Okay. Ang una po natin gamitin ay ang range po na NCV or non-contact voltage. Ano po ba yung NCV na yan? Yung NCV po or non-contact voltage ay isa pong detector na naka-built-in po sa unit na to. Isang detector po. Ano pong dinidetect niya? Nagde-detect po to, no? Kung ang isang wire ay live po. Kagaya nito. No? Isang wire. Mapa-connection man or extension. Madidetect mo po kung may kuryente ito sa loob. So, ito po, gagamitin natin. NCV. Isiset na po natin, iikutin natin yung rotary selector knob natin sa NCV. Ayan po, ready na po siya. So, paano po ba gamitin to? No? Ang pagkasabi niya po ay non-contact voltage. So, kahit hindi nyo po ito i-contact, no? Kasi non-contact po, ay ma-check po natin kung live wire ba po ang wire na i-check nyo. So, ito po. Check natin. So, wala po. Wala tayong maririnig. Kasi kung live wire po to, maririnig po natin na magbi-beep po siya. Magbi-beep na ang lakas-lakas po. Okay, so lagyan po natin ng kuryente. Ipa-plug po natin sa isang outlet. Yan po. Ayan. Starting na po. Nakahagip na po siya ng isang kuryente po, no? So kung lalapitan po natin para malaman talaga natin kung may kuryente yan, magbibip po siya ng malakas. Yan. Itatabi lang po natin tong center core na to sa isang wire. Okay? Yan po. Yan po. So meaning, ang wire na po na yan ay live. Okay? So ganyan lang po yan. Kahit hindi lang po natin idikit, oh. O yan, oh. Okay. Ganyan po ang paggamit ng isang NCV range po. So bubunutin na po natin to. Balik po tayo sa off. Next po ay ang paggamit po ng or pag-check po ng isang capacitor, no? Capacitor's condition po or yung capacitance niya. So meron po tayong capacitor dito na meron po siyang 25 microfarad. Yan po. 25 microfarad po yan. Positive, negative 5% po. So okay pa po yan siya. So kung yung resulta po ng pag-check natin ay 24 or 26, meaning pasok pa po siya, okay pa po itong capacitor na to. So check po natin, gagamitin po natin tong test proof natin. So pula sa positive terminal jack, itim negative terminal jack. Yan na po, pasok na po. And then isi-setting na po natin sa
capacitance po, pagkuha ng capacitance. Yan po, makikita po natin yung unit sa ibabaw, microfarad. So i-check na po natin. At ngayon po gagamitin na po natin tong hold button na to para makita nyo po kung ilang microfarad po itong capacitor natin, kung okay pa ba or hindi. Okay, lalagay ko lang po to. Okay, yan, ginamit po natin yung hold button po natin. So ito po, tugmang-tugma po. Yung capacitor na to po ay meron pa po siyang capacitance na 24.89. So meaning po, tumugma po siya dito na positive, negative 5% po. So 24.85, which is ang capacitance po nito ay 25 microfarad. Yan po. So okay, nagamit na din po natin yung hold na button, ha. Tandaan nyo po, nag-steady po siya, hindi po siya nawala yung resulta. Okay. So next po, i-unhold ko na po to, mawawala na po tong resulta na to. Okay, and then back po tayo sa off. Yan po. Yung susunod po natin ay ang pagkuha po ng hertz. So makikita nyo po sa mga appliances nyo like ref, aircon, or ano pang appliances, makikita nyo po doon meron po siyang standard po, standard frequency or hertz in terms of hertz po na 50 or 50 to 60, no? 50 to 60 hertz lang po ang dapat na frequency. So ito na po, isi-setting na po to natin sa hertz po. Yan. Yan po. Ayan na po yung unit niya, Hz. So hertz po. Gagamitin din po natin yung hold para makita nyo po kung ilang hertz po tong outlet na to. Yan po. Yan po. Makikita nyo po kung ilang hertz po. Walang frequency po in terms of hertz. Yung kuryente po namin dito, 59.95. So kung yung appliances nyo po nakalagay doon ay 50 to 60 hertz po, ay pasok pa po tayo, safe pa po yung appliances nyo. So ito po, nag-hold po, ha. So gamit na gamit po tong hold button na to. So unhold na naman po natin para lilipat tayo sa ibang range po. Okay, back to off position. Okay. So ang susunod po ay itong pagkuha po ng temperatura in terms of degree Celsius and Fahrenheit. So isi-setting na din po natin itong selector knob dito po. So yung una po
ay nakalagay sa degree Celsius. Yan po, C po yan. So yung temperatura po sa loob ng kwarto ko ay 25 degrees Celsius. So isi-shift po natin siya into degree Fahrenheit po. Ayan po, Fahrenheit. F po, degrees, no? Fahrenheit. So sa loob ng kwarto ko po, in terms of Fahrenheit, ay 78 po. Yan. Okay. So back to off na naman din po tayo. Okay, ang susunod po natin gamitin ay ang pagkuha po ng resistance. Ito po. Ayan po. Ito po ang pagkuha ng resistance, no? For example, i-hold lang po natin para makikita nyo mamaya kung ilan po ba ang resistance ng electric fan na to, no? Ito po, electric fan po. Yan. Ito po yung wire nya. Kukuhanan po natin ng resistance using po ng test probe po natin. So ito na po, kukuhanan natin ng resistance, then i-hold po natin para makita nyo po yung resulta. Ayan po, i-hold po natin. Ayan, yung resistance ng electric fan ko po na nasa number 1 po ay 377.9 ohms. Yan po. So, i-unhold na naman po natin. Yan. Mawawala na naman po siya. Okay. So, yan lang po ang pagkuha ng resistance. At, pupunta po tayo sa pagkuha po ng continuity. Yan po. Continuity po. So, yung meaning po ng continuity, i-check nyo po yung isang linya kung hindi po ba siya putol. Like, for example, ito pong extension na to. I-check po natin yung isang linya niya kung hindi po putol. So, ang gagawin nyo lang po ay gamitin itong test probe natin at itong isang linya na to, no? Itong isang line na po to ay i-check natin. So, kung hindi po ito putol, meaning meron po siyang continuity, no? Hindi po putol, meaning continue po yung flow, no? Ng pag-check nyo po. So, i-check natin sa isang terminal nya. Ayan po, nagbibip po siya at 0 po, no? Naging 0 resistance, meaning yung linyang ito po ay hindi putol. So, sa kabila na naman po tayo. Ayan, nagbibip po siya. So, meaning itong
ginagamit natin na extension wire ay buo po at hindi putol. May continuity po siya. Yan po ang paggamit ng continuity. So next po ay dito na naman po tayo sa amperahe po. Paano po pagkuha ng amperahe sa isang appliances nyo po? So ito, isetting natin. Ito po ay masyadong malaki, 600. So dito lang po tayo sa 4 amperes. So ito po 600, masyadong malaki po. Ito lang po tayo sa 4 amperes or 40. Yan. So ito na po ang gamit ng range na to. Mamili po tayo. Okay. Okay, ito na po. Check na po natin kung ilan po ba ang amperahe or kain nitong electric fan ko. Yan po yung electric fan. Okay, check po natin. At kailangan nyo po, para ma-check po yung amperahe, kailangan nyo po na hiwalay po yung isang wire po ay magkahiwalay po sila. Kagaya nito. Okay? Para yung daloy po niya ay papunta po doon sa electric fan at makukuha nyo po kung ilan po yung nagamit na amperahe ng electric fan po natin. Okay? So ito. Ipa-plug na po natin. Yan po. Okay. Ito po, i-check po natin kung ilan pong amperahe ang nagamit ng electric fan natin. Ang gagawin nyo lang po ay ipapasok to. Ipipress po tong core knob na to at ipapasok po sa isang bahagi ng wire. At ito na po. I-hold po natin para makita nyo po yung resulta. Okay. Ito po. Yung kain po or amperahe po ng aking electric fan ay 0.26. So kung malaki po yung amperahe na kailangan nyo po na i-check, like mga aircon na po, air conditioner, or mas malaki pa pong motor, no? Mamili na lang po kayo kung saang setting kayo. So either 4, 40, or 60 amperes. Okay po. So balik po tayo sa off. And last but not the least po ay ang pag-check po ng voltahe po, voltage. It's either
DCV or ACV po. So unahin po natin yung ACV or alternating current voltage po. Okay, iset po natin dito. Okay, so may nakalagay po siya na AC. Okay, kung pipili ka po, meron pong DC din. Yan, nakalagay DC, tapos select AC po. So unahin po natin yung AC at gagamitin pa rin po natin yung hold na button para makita nyo po kung ilan po ang supply ng kuryente namin dito or voltahe po. Okay, i-hold po natin. Yan. Ito po yung supply ng kuryente po namin. Or in terms of volts po, 236.4. Yan po. 236.4 AC po yan. Alternating current. Okay? So, i-unhold ko na po. Mawawala na po yung resulta na yan. Okay, back to off po. Last po ay ang DCV or direct current voltage po. So ano po bang pinagkakaiba ng ACV at DCV? Sa madaling salita po, yung DCV ay madadala mo po kahit saan, like baterya po, dry cell po, battery, no? Madadala mo kasi direct po yung supply, andyan po, pwede mong dalhin. Where yung ACV po ay alternating current po yon, depende po kung saan kinukuha yung supply niya, papalit-palit po, hindi po siya steady, hindi po siya direct. Okay, so DCB na po tayo. Okay, select. Yan po, DC na po ang nakalagay dyan, ha. So i-check po natin kung ilang voltahe na lang po ito. Kung itong battery na po to ay good pa ba po. Ito ay 1.5 volts. Okay? So, i-check natin. Dapat po hindi ito bababa sa 1 volt. Kasi pag bumaba to sa 1 volt, ay nag-start na po siyang mag-weak. So, okay? I-check na po natin at gagamitin pa rin po natin yung hold button. Yan, ito po 1.5 volts po yan. Okay, setting is DC. Okay, start po tayo. Okay, dito po yung sa ACV po, pwede nyo po palit-palitin itong dalawa. Pero sa DCV po, hindi po pwede po. Positive is for positive din po. Itingnan po natin yung plus sign. Ito po. Dito po yan siya sa plus sign. And negative sign po, dito itim. So ito na po, i-check na po natin. Oh, ito po, i-hold natin para makita natin po yung resulta. Okay, so ang battery na to po ay 1.5, tapos chinek natin, yung resulta po ay 1.4
0.04 po volts. So it means na okay pa po to siya. Magagamit pa po natin to. So yan po, tandaan nyo po kung paano gagamitin po ang isang digital clamp ammeter. So mga kababayan ko, hanggang dito na lang po tayo. I hope po na meron kayong natutunan sa mga tinuturo ko po. So please don't forget to subscribe po sa channel ko, like po, at paki-ring na lang din po yung bell for notification po para sa susunod na video ko po. Gusto ko pong ipamahagi lahat ng natutunan ko bilang ref and aircon technician po. So hanggang sa susunod na video ko po, maraming salamat po sa inyong lahat. And God bless us all po. Thank you.